membership sa professional association po ay hindi po required. Hindi po siya mandatory. Okay, it is recommended but hindi po mandatory. So, ibig sabihin, pwede kaming member, pwede rin hindi. For example, ako, hindi naman po ako member ng kahit anumang organization ng mga teachers, pero I am able to practice my profession the same as with the other professionals ng other areas. Okay, pag sinabi mo na ba ito nating CPD, hindi porket nagsi-CPD po tayo, okay, hindi porket nagsi-CPD po tayo ay automatically apart tayo sa kanila. At tandaan nyo, hindi ka pwede hindi siya considered na CPD not unless you have taken the licensure examination and not unless ikaw po ay pumasa na sa licensure examination yon. So you need to obtain a license, maging professional, for your seminars to be considered as continuing professional development. So definitely, makita po natin, ang tamang sagot po dito ay licensure examination. Pinag-usapan natin kanina, hindi po professionals ang mga teachers dati kasi wala silang licensure exam. Again, wala silang licensure exam. So, ano nangyari? Ang binigay sa atin ng batas, nung PD 106, binigyan tayo ng examination. So, nangyari, naging professional teachers na din po tayo, kagaya ng ibang mga professions. Tayo po ay tinawag na ng mga professionals. Tayo po ay tinawag na ng mga professionals because of the licensure examination. Ayan. O, nilalapit ko na. Okay. So, ito po, request lang po namin. Sana po yung mga questions natin dito, hanggang dito lang po. Okay? Hindi na po sana namin makita sa mga Facebook groups na pinagpo-post niyo po yung mga questions natin. And by the way, para dun po sa mga nagsabi na malabo po yung aking slides, hindi po yan malabo. Actually, yung signal niyo po ang problema. Yung signal niyo po ang problema dyan. So, ulitin ko po, hindi naman po naman problema yung signal ninyo. Okay? Kayo na po ang maghanap ng yung signal kasi ginagawa naman po namin lahat ng aming makakaya para ibigay po sa inyo yung review even if malayo po. Malayo. Po tayo. So please ayan, proceed tayo sa question number 2. Who among the following graduates is not allowed to take the licensure examination for teachers? Ibig sabihin, hindi po, sino po dyan sa mga sumusunod ang hindi po pwedeng mag-take ng licensure exam? Ayan, salamat sa tubig. Okay, letter A, yun po bang mga Bachelors of Science in Mathematics? Pwede sila or hindi? Okay, tandaan po, bachelor's degree, di ba ang kailangan natin? So, ibig sabihin sa letter A ay pwede. Letter B, Bachelor of Elementary Education, halatang-halata naman siguro, bachelor pa rin, ibig sabihin, pwede pa rin siya. And in fact, yan po yung kurso ko, I am a BE graduate, Bachelor of Elementary Education, so definitely pwede po, pwede pong mag-take ng board examination. Kasi, letter C, we have this Associate in Arts. Pwede po ba siya? Or letter D, Bachelor of Agricultural Education. Si letter D, pwede pa rin po, tama? Kasi po, si letter D ay bachelor's degree pa rin. Now, si letter C po ang tamang sagot natin. Bakit po si letter C ang tamang sagot natin? It's because si letter C, siya po ay associate degree holder. Ibig sabihin, hindi bachelor's yung kanyang degree. Ibig sabihin po, nasa 2 years to 3 years lang niya kinuha yung kanyang kurso. Hindi po 4-year course. Tandaan nyo po, kailangan ng bachelor's degree, pinag-usapan natin yun kailangan ng bachelor's degree, okay, bachelor's degree with at least 18 units ng professional education. So, ibig sabihin, hindi po pwede mag-take ng licensure examination si Associate in Arts kasi po, hindi po siya umabot ng 4 na taon sa pag-aaral niya sa kolehiyo. But actually, si Associate in Arts, pwede siyang mag-proceed sa college para makakuha siya ng bachelor's degree. At pag nakakuha na siya ng bachelor's degree, that's the time na pwede naman siyang mag-take ng units kung hindi naman education yung bachelor's niya. And that's the time na pwede po siya mag-take ng board examination for teachers, licensure examination for teachers. So, nakuha po ba natin mga teachers? Ayan. Next question natin.
Based on the RA 9293, lahat daw po ba ng bumagsak sa board examination ay pwedeng maging para-teachers? Again, lahat daw po ba ng mga bumagsak sa board examination or licensure examination for teachers ay pwedeng mag-deploy as para-teachers? So, letter A, no, only those with a rating of 70 to 74. Letter B, yes. Letter C, yes, only sa mga lugar na walang applicants. Or letter D, that depends on the teacher need of the community. Okay, pinag-usapan po ninyo kahapon during the lecture of Sir Prince na hindi po tayo pwede sumagot sa board examination ng it depends. So our answer, ang pinakamalapit sa tamang sagot talaga is letter A. Yung may rating daw na 70 to 74. But actually, hindi naman talaga 74 yung parang ending mo, yung terminal na pwede maging para teacher. Actually, it could be pwede 74.8 because 74.8 is still bagsak. But since is letter A ang pinakamalapit, so we will answer letter A. Ayan, excuse me po ulit. Ayan. Balik na po tayo. Doon tayo sa pangalawang topic natin. Pag-usapan naman natin ngayon si RE 4670 or si Magna Carta for Public School Teachers. Again, let's talk about RE 4670 or the Magna Carta for Public School Teachers. Ano po ba yung laman talaga ng Magna Carta? Simple lang, ang laman ng Magna Carta ay mga privileges and mga rights na mga nagtuturo sa public school teacher. Again, grabe si Sir Carl. Ay, hindi ako hinihingal, sir. Inuubulan talaga ako. Hindi Grabe si Sir Carl sa hinihingal. Okay, again RE 4670 or the Magna Carta for Public School Teachers, ang laman po niya is yung ating karapatan ng mga nagtuturo sa public school. So basically, ang covered po ng Magna Carta for Public School Teachers, the name implies, ay mga public school teachers po. That is why po hindi po magkatulad ang karapatan na nakukuha ng mga nasa public school sa private school. It's because hindi ko covered ng private school teachers ng ating Magna Carta. Ayan. So proceed na po tayo. Hoy, huwag niyo akong tinatakot Tinatakot ako ng mga taong bayan, no? Pati si Sir Carl kasi nauna Ayan. So proceed na po tayo. Pag-usapan natin yung mga karapatan. Ayan. Number 1, teaching load. Ilang oras po ba dapat nagtuturo ang mga public school teachers sa isang araw? Again, ilang oras po ba dapat nagtuturo ang mga public school teachers sa isang buong araw na nasa loob sila ng eskwelahan? Tandaan nyo, nasa 6 hours po ang dapat regular na pagtuturo ng mga public school teachers. Again, nasa 6 hours po ang regular teaching hours po ng ating mga public school teachers. Pero, ang duty po nating mga public school teachers ay nasa 8 oras. Again, nasa 8 oras, pero 6 na oras po yung regular na pagtuturo. Ulitin ko, 6 na oras kang regular na magtuturo, pero 8 oras ang duty mo. Kaloka kayo, huwag niyo akong tinatakot dyan sa coronavirus na yan. Ayan. Hindi po ako hinihingal. Wait lang. Ububula ako. Huwag niyo akong tinatakot, guys, Okay, proceed po tayo. Mamaya na po yung pananakot natin. Tapusin muna natin yung lecture natin para po may matutunan tayo. O huwag kayong mag-aalala, nasa malayo naman ako. Okay, hindi na po online ang COVID-19, mga ganon. Okay, so again, 6 na oras po magtuturo sa public school teacher, pero 8 hours po siya naka-duty. Sir, bakit 8 hours po ang duty niya?
Okay, it's because 8 hours siya dapat nagsistay sa school. Pero sir, ibig sabihin nun, meron siyang 2 hours na extra. Para saan po ba yun? Para ba yun sa vacant time niya? Para ba yun sa pahinga niya? No, hindi po yun para sa pahinga niya. Tandaan niyo po, yung 2 hours po na extra na yun ay para po sa kanyang mga non-teaching duties. Okay, okay. Yung paperworks po na sinasabi natin ay specific po yun, non-teaching pa rin yun. Tandaan niyo, non-teaching duties po, yung 2 hours natin. Yung 2 hours na yon gagamitin mo, it's either for paggawa ng lesson plan, paggawa ng mga paperworks, pag-check ng mga papel. Ayan, pasensya na, medyo mainit dito ha. Okay, pina-off ko yung electric fan para po hindi kayo magreklamo sa audio. Ayan, kasi po medyo parang nakaka-apekto yung electric fan sa audio natin, yung tunog niya. Okay, again, 6 hours kang magtuturo, 2 hours ka dapat na non-teaching duty. So all in all, 8 hours kang naka-duty. 8 hours kang naka-duty. Tandaan nyo, yung 8 hours na nag-duty, hindi po yun overtime. Again, yung 8 hours na nag-duty, hindi po yun overtime. Kasi kung 8 hours na duty, overtime, ibig sabihin araw-araw overtime tayo. Hindi po ganon. Yung 2 hours po natin, para po yun sa ating mga non-teaching duties. Yung 6 hours ay para sa teaching duties. So, klaro na po tayo doon. Doon naman tayo, class, sa ating salary. Sahod po ng mga teachers. Tandaan po, yung sahod po ng mga teachers, may mga basihan po tayo dyan. Meron po tayong sahod based on length of service. Increase of salary based on length. But ang pag-uusapan natin dito ay based on the length of service. Ibig sabihin nito, class, habang tumatagal po si public school teacher sa pagtuturo niya, tumataas din ng tumataas ang kanyang sahod ng paunti-unti. Pero it will be every 3 years, but it will not exceed the 10th year. Again, every 3 years, but hindi po siya lalagpas ng 10 taon. Ibig sabihin, tataas ang sahod mo on your 3rd year, on your 6th year, on your 9th year ng pagtuturo. Okay, ng pagtuturo. So, ibig sabihin, 3 beses po yun. Okay, pero hindi po tayo masyadong umasa dyan sa length of service na pagtaas ng sahod kasi sobrang liit lang po ng increase ng sahod nila based on that length of service. Ang kailangan po nating asahan talaga is yung promotion kasi yun po yung talagang totoong pag-increase ng ating salary. Pero, okay, nakadepende din po yan sa gobyerno because the government can give a salary increase. Okay, they can give a salary increase po without following that every 3 years. So, for example, may isang batas na pinasa yung ating gobyerno na tataasan ng sahod ng mga teachers. Pwede po yun. And again, pwede po na ma-amendahan pa yung RE 4670. So, pwede nilang taasan po yung sahod. Depende po yun kung meron silang gagawin na panibagong batas or merong kautusan mismo galing sa ating presidente. Ayan. Alisin mo na yung jacket. Ayan, sige. Pwede ko na alisin yung jacket, ha? Oh. Okay. Balikan natin yung teaching load. May mga nagtatanong. Ay, ulitin ko, ha? Wait lang. Balikan natin yung teaching load. Sinabi ko kanina, 8 hours kang naka-duty. 6 na oras turo, 2 hours yung non-teaching duty. Now, tandaan po natin, class, na pag ikaw po ay nagturo ng beyond 6 hours, that will be considered as overtime. Pero hanggang 8 hours lang po. Again, pwede ka magturo ng lagpas 6 na oras, pero hanggang 8 oras lang po. Ibig sabihin, ang maximum na pagtuturo ng mga public school teachers ay 8 hours. Again, ang maximum na pagtuturo ng teacher ay 8 hours. In that case, kung 8 hours po siyang nagturo, that will be considered as overtime. Again, pag 8 hours na po siya nagturo, that will be considered as overtime. Okay. Yung ating 6 hours na yun, hindi po yun overtime kasi yun yung regular. Pag sinabi naman po natin na 8 hours ka naka-duty, hindi din po yun overtime. It's because hindi po siya overtime. It's because normal po na 8 hours ka talagang mag-duty.
So, klaro po ba tayo doon? Ayan. Mabagal po ang discussion. Yes po, mabagal po ang discussion kasi po tayo po ay naka-online. So, I'm considering po yung mga mga malalayong lugar na medyo mahina yung signal. Ay, magtanong po, wala namang overtime pay sir sa mga teachers. Class, kapag tinanong po isa sa board examination, you will answer yes, merong overtime. Kasi po ang basehan po natin ay yung batas, hindi po yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Okay, aminin po natin is madalas po hindi po siya nabibigay. Pero yung 25% na basic salary po additional sa basic salary, that is kung overtime, pero madalas nga po hindi po siya nabibigay sa totoong buhay. Pero again, ang sagot natin sa board examination ay yes pa rin po kasi yun ang nakasulat sa ating mga batas. Ayan, so proceed po tayo class. Doon tayo sa allowances natin. Natandaan po natin yung ating sahod po ay hindi po madalas nakakahabol sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So, ibig sabihin, kailangan pong madagdagan yung sahod natin. The problem is that hindi nga po taon-taon tumataas ang sahod. Okay? Most of the time, depende sa gobyerno and every 3 years. And kung ikaw po ay na-promote. So, ibig sabihin, hindi po talaga siya makahabol sa presyo ng bilihin. It's because yung presyo ng bilihin ay mas mabilis po ang pagtaas. So, meron po tayong mga allowances. Number 1 po, we have this what we call cost of living allowance or the COLA. Yung cost of living allowance po, binibigay po yan sa lahat ng mga teachers sa buong Pilipinas as additional po sa kanilang regular na sahod. Pero it will depend po dun sa area kung saan ka na assign. For example, if you are in Manila, madalas po is mas mataas po yung kanilang COLA. It's because they are in highly urbanized area. And of course, mas mahal po ang presyo ng bilihin sa Manila at mas mataas yung cost of living. Ibig sabihin, pag mas mataas ang cost of living, mas malaki yung kailangan mo na halaga para makakain ka ng 3 beses sa isang araw at mabuhay ka ng maayos, nang hindi ka nagugutom. Kaya, ibig sabihin na to, okay, yung cost of living allowance po ay kailangan talaga ng ating mga teachers. Pero again, nakadepende sa lugar. Kung ikaw po ay nasa mga provinces, medyo depende din po yun sa area ninyo. Pero tandaan po natin, ang nagbibigay po ng COLA natin ay ang DepEd. Doon naman tayo class sa ating special hardship allowance. Yung special hardship allowance naman po natin ay binibigay natin po sa mga teachers na na-assign sa mga hazardous areas. Again, hazardous areas. Ibig sabihin, doon sa mga lugar na mahirap puntahan, okay, doon sa mga lugar na yung mga teachers na na-assign sa mga lugar na walang transportation, yung at risk yung buhay nila kapag sila po ay pumupunta dun sa eskwelahan. So, ibig sabihin, medyo mahirap po yung situation nila. That is why they will be given special hardship allowance. Kumbaga po class, ito po yung parang hazard pay na mga teachers. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga teachers meron ito. So, selected teachers lang po, especially yung mga assign sa mga hazardous areas. 25% po siya ng basic salary. So, again, hindi po siya nabibigyan sa lahat ng mga teachers. Halimbawa, kung ikaw po ay nandito lang sa city, at maayos naman, safe naman sa city, wala ka pong additional na 25% salary. Kung ikaw po ay na-assign sa mga lugar na mahirap punta na, to the point na kailangan mong tumawid ng ilog, or yung may bulkan, ganon, may bundok, mga ganon, bundok, mga forest, yung kailangan mo pang tumawid na pumunta sa mahirap na lugar, kung saan hindi mo siya mapupuntahan ng meron kang sasakyan, mapupuntahan mo talaga siya ng nakapaa, kailangan mo talagang maglakad, nasa time na bibigyan ka ng special hardship allowance. So, again, special siya, ibig sabihin, hindi po sa lahat ng mga teachers. Doon po sa mga teachers na na-assign sa malalayong lugar or sa mga hazardous areas or sa mga teachers na na-assign sa mga lugar na walang transportation. Excuse me. Ayan. So, proceed po tayo, class. Doon naman tayo sa ating leave benefits. Doon sa mga leave benefits natin. Meron po tayong leave benefits na exclusive lang para sa mga teachers. Again, exclusive lang para sa mga teachers. Number 1, we have the study leave. Pag sinabi na po natin study leave, class, study leave is when isang public school teacher
after niya magturo ng 7 consecutive na taon, pwede siyang mag-leave ng 1 taon para siya po ay mag-schooling, mag-aral po. For example, kung sa bachelor's degree ngayon, kung gusto niya mag-master's degree ng 1 taon, okay, pwede po yun. Mag-leave muna siya, iiwan mo muna trabaho niya, mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral sa loob ng 1 taon. Again, pero pwede lang siya ma-avail kung matagal ka na. Gano'ng katagal? 7 consecutive years. Again, 7 consecutive years kang na nagturo sa mga public school, and that's the time pwede kang ma-consider na mabigyan ng study leave. Pero ang study leave po ay nakaschedule din po siya. Hindi pwedeng ikaw lang mag-decide na mag-study leave ka agad. So yung study leave mo, 1 year siya pero meron kang sahod. Pero tandaan nyo, wala ka pong trabaho during the time na naka-study leave ka. Ibig sabihin, dahil wala kang trabaho, hindi full yung sweldo, pero meron pa rin naman 60%. So yung 60% mo, pwede mo siyang makuha buwan-buwan. Pero again, number 1, kailangan lahat ng mga units mo sa iyong pag-aaral na master's o sa iyong pag-schooling ay kailangan mong i-enroll. At kailangan pasado ka sa at least 75% ng iyong mga subjects, or else po hindi po mabibigay yung 60% na yon. Again, kailangan na lahat ng mga subjects doon sa iyong tinake na kurso for schooling ay i-take mo lahat ng units. At number 2, kailangan pasado ka talaga, or else pwedeng matanggal yung 60% na basic salary na yon. Now class, paano pag gusto ko pang mag-continue ng pag-aaral? Kasi halimbawa, yung master's degree ko, I still need another 1 year. Pwede po yung another 1 year na yon, given that, kailangan mo, meron kang evidence na kailangan pong mag-continue sa pag-aaral, and it is subject to approval. Again, it will be subject to approval. So, nakadepende pa rin yun. Pero, pag na-allow po siya, ibig sabihin nito, pwede, pero wala ka na pong sahod na 60%. Again, wala ka na pong sahod na 60%, additional 1 year, pero wala po siyang sahod. No pay. Ayan. So, tatapusin pa rin natin kahit na medyo inuubo po ako. Ayan. Tapusin mo rin po natin yung ating lecture. And sa mga nagko-comment po dyan na may mga COVID, mag-review na lang po kayo. Okay? Hindi porket inuubo po ako, may sakit na po ako agad. Ganun. Huwag niyo po akong tinatakot at hindi po ako ma-distract dito. Ayan. So, proceed po tayo. Ulitin natin ha. Pag sinabi natin teaching load, ang regular teaching load ng mga public school teacher ay nasa 6 na oras at 2 hours ang kanyang non-teaching duties. Ang 8 hours po na yon, ang 8 hours po total, yun po yung kanyang regular duty. Regular na duty po yun. Ibig sabihin wala po yung overtime pay, regular po yun. Magiging overtime lang po siya pag 8 hours ka nang nagtuturo ng dire-diretso. Ibig sabihin, nawala yung 2 hours mo na extra for your non-teaching duties. And that's the time, pwede kang mabigyan ng overtime pay, which is 25% na yung basic salary. Pero again, madalas sa board exam lang po siya nag-i-exist. Pangalawa, yung salary natin, tumataas po siya every 3 years, but it will not exceed the 10th year. So, tataas siya on your 3rd year, on your 6th year, and on your 9th year sa pagtuturo. So, 3 beses. And aside from that, yung promotion mo, at by the way, tataas din po pala ang sahod pag ikaw po ay magre-retire na. Upon retirement, tataas po siya ng 1 salary grade. Again, upon retirement, tataas po siya ng 1 salary grade. Okay, proceed po tayo sa allowances. Number 1 allowance, we have the cost of living allowance, in short, the COLA. Ano ba meron sa COLA? Binibigay siya sa mga teachers, dagdag sahod, para hindi po sila masyadong mahirapan at makakain po sila na 3 beses sa isang araw. Depende po yan sa cost of living na amount sa bawat lugar. Mas highly urbanized ang lugar, mas mahal ang presyo ng bilihin, mas mataas ang COLA. At yung ating pangalawa, we have the special hardship allowance na binibigay lang sa mga teachers na na-assign sa mga hazardous areas. Ibig sabihin, hindi isa lahat ng mga teachers, doon sa mga teachers na assign sa mga mahirap puntahan, walang transportation, at yung at risk yung buhay ni teacher sa pagpunta kasi nga medyo dangerous yung lugar. And leave benefits natin, number 1, we have the study leave, kung saan si teacher ay magsuschooling.
Siya po ay magtuturo, mag-aaral after 7 consecutive years na nagturo siya. 7 consecutive years. Yun po yung kanyang length of service na kailangan niyang ibigay bago siya maka-avail ng 1 year na study leave. Yung 1 year na yun, although wala siyang trabaho, meron po siyang sahod which is 60%. Pero pag gusto po niyang i-extend ng 1 year, pwede po yun subject to approval. Pero, again, subject to approval, pero wala na po yung sahod if ever na mabigay sa'yo. By the way, pangalawang leave benefit na makukuha ng mga teachers, we call it indefinite leave. Pag sinabi po natin indefinite leave, ibig sabihin, hindi ka sure kung kailan ka babalik. It's because meron kang malalang sakit. Gaano kalala? Yung malalang sakit mo, kailangan siya ng 1 year na treatment. Again, kailangan siya ng 1 year na treatment. So, ibig sabihin, hindi pwedeng indefinite leave yung mga may lagnat. Huwag masyadong OA. Yung lagnat plus sick leave lang yun. Kasi hindi naman po tayo nilalagnat ng 1 taon. Kung 1 taon na yung lagnat mo, ibig sabihin class, hindi na yan lagnat ha. So, magpa-hospital ka na kung 1 taon mo na nararamdaman yung lagnat mo na hindi tumitigil. So, again, indefinite leave, binibigay lang sa malalang sakit. Yung mga sakit na kailangan ng 1 year na gamutan. Yun yung indefinite leave. Klaro po ba tayo? So, dun tayo sa mga questions natin. Now, a teacher wishes to enjoy study leave. Gusto niyang mag-study leave after niya, of course, magturo ng 7 consecutive years. Now, class, she will get how many percent ng kanyang salary kung siya po ay naka-study leave? Ilang percent po ang kanyang makukuha na sahod kung siya po ay naka-study leave? So, please, ayan, sabihin niyo po kung anong tamang sagot natin. Is it A, 50% ang sahod niya? B, 60% ang sahod niya? C, 70% ng sahod niya, original sahod niya, or D, 75% ng original na sahod niya. Ayan, so basahin niyo muna yan while ma-excuse lang ako ng very, very light. Okay lang. Ano ka mas dyan? Comment pa, COVID. Ayan. Tatalino ng mga bata ngayon yun. Baka may magsabi na naman dyan na medyo mabagal po ako ha. Tandaan po natin, hindi po ito yung regular na lecture po natin na nasa classroom po ako. Kasi kung nasa classroom ko po kayo, siguradong sasabihin nyo naman po sa akin na bagalan ko. Kung nasa regular na classroom ko po kayo. Pero dahil nandito ako ngayon, binabagalan ko. Pero kung nasa regular lecture ko kayo, siguradong sasabihin nyo naman na, sir, bagalan nyo. Ano nangyari? Kasi ang tama sagot natin ay 60%. Now, may tanong ako, pwede bang ma-extend ng 1 year yung aking study leave? Again, pwede bang ma-extend ng another 1 year akong study leave? At kung ma-extend man siya, may sahod ba? Sulitin ko ang tanong ha? Pwede bang ma-extend ng 1 year study leave ko after matapos yung 1 year na naka-leave na ako, mag-extend ako ng another 1 year. At kung ma-extend man siya at kung ma-allow man siya, meron po ba akong sahod ilang percent? So yun yung sagutan nyo. Bilisan yung pag-comment ng tamang sagot. Yes, but without compensation, walang salary. Yes, subject to approval at no pay just in case approved. Salamat po na. Ayan. Ay, talino ng mga taong bayan ngayon. Yes, was subject to approval and without fee po. Ay, hindi talaga nila kalimutan yung subject to approval. Very good tayo dyan. Very good yung mga taong bayan ngayon. Okay, so proceed po tayo sa next topic. By the way, class, meron tayong counting promo for those who wish to enroll sa CBRC. Okay,
Meron po tayong free bullet upon enrollment and that will be until April 2020. So for those po gusto mag-avail netong promo na to, pwede nyo po i-contact itong mga numbers na yan. Nasa slide ko mismo para po hindi po natin makalimutan. Again, free bullet po, ibig sabihin free book po tayo pag kayo ay nagpa-enroll from today until April 2020 or from the time class na bumalik yung office namin sa CBRC until April 2020. So class, pwede kayo maka-avail. Libre na yung inyong bullet. It could be Gen Ed or Profit bullet. And of course, aside from that, may review pa. So ibig sabihin ang review na babayaran nyo, automatically libre na yung ating libro. So ito po yung mga kailangan nyo i-contact if ever you are willing to enroll po. We are still accepting enrollees. And yan. Okay, so proceed po tayo sa next topic natin. Let's go to Foundations of Education, basic topics lang. Let's talk about the periods of history in the Philippine educational system. Yung konting concepts lang tayo about the history of the Philippine educational system. So paano po ba nagsimula yung education sa Philippines? Tara po natin, nagsimula siya during the pre-Spanish period. Meron na po tayong education. Tara po natin again. Before the Spanish period, meron na po tayong meron na po tayong education. Pero tanong po natin, ang focus education ay for survival. Ibig sabihin, primitive po siya. Excuse me. Ayan, kailangan ko talaga mag-water. Again, tandaan po natin, before dumating po ang mga Spanish, meron na po tayong education in the Philippines. Okay, but the focus of education was for survival. Basically, informal education po siya. Ibig sabihin, it is home-based. Ang mga nagtuturo sa mga bata, yung kanilang mga magulang, kung paano mag-survive, paano mabuhay. So, kumbaga, makaluma yung kanilang education. Okay, nabago po yan nung tayo po ay sinakop ng mga Espanyol. Nung Spanish period po, ano naging focus natin? During the Spanish period, nag-focus tayo masyado sa religion. Again, nag-focus tayo sa religion to the point na puro na lang religion ang ating binigay ng mga Spanish sa mga Filipinos. So basically, hindi po nabigyan ng opportunity na makapag-aral ang lahat. Okay, ang nabigyan po ng pinaka opportunity para makapag-aral ay mostly yung mga may kaya, yung mga middle class, okay, just like Rizal, for example. So sila yung nakapag-aral. Okay, hindi po nakapag-aral yung mga mahirap kagaya ni Andres Bonifacio when in fact matalino sana siya, kaso nga lang wala siyang pera, kaya hindi po siya nakapag-aral. So Spanish period, religion, and hindi po nila binigyan ng full access ang mga Filipinos to education. At kahit middle class ka pa, they were also yung mga middle class natin, sila din po ay na-discriminate. For example, si Rizal, na-discriminate po siya sa UST during the time siya na hawak po ng mga praile. So, kaya po yun siya lumipat ng ibang bansa, that is was in Spain. Okay, class, after the Spanish period, okay, nasakop naman tayo ng mga Americans, and it was during the Americans na binigyan nila tayo ng full access to education. Again, ang mga Filipinos were given full access to education. Paano? Ang mga Americans po ang nagpatayo sa Pilipinas na mga public schools. So isa po yun sa mga dahil sa mga utang na loob natin sa mga Americans na binigyan nila tayo ng access to education na hindi po naibigay sa mga Filipinos during the time of the Spanish. So what happened was that dumagsa ang mga gustong mag-aral sa mga public schools, nakakatayo pa lang, kakabukas pa lang. So what happened? Nagkulang po tayo ng mga teachers at nagkulang din po tayo ng facilities. Again, nagkulang tayo ng teachers, nagkulang din po tayo ng facilities. It was during the time of the Americans. Bakit po tayo nagkulang ng teachers? Kasi nga sobrang daming nagpa-enroll, sobrang daming gustong mag-aral, even mga matatanda, mga bata, gusto nila mag-aral lahat, which is also the effect ng hindi sila nabigyan ng education sa panahon ng mga Espanyol.
So, pag tinanong kayo sa board examination, sino po ba ang nagbigay sa atin ng free public education? You will answer Americans. Kailan po ba nagkaroon ng kakulangan ng teachers sa Pilipinas? The answer is still Americans. But class, tandaan po natin, sa American period po, okay, dahil nagkulang tayo ng teachers, dito tayo nagsimulang mag-angkat ng mga teachers. Again, para tayo nag-angkat ng mga teachers. Number one, sino po ba ang nagturo sa Pilipinas nung nabuksan ng public schools? Yung mga soldiers, American soldiers. Tandaan po natin, yung mga soldiers at mga Thomasites, iba po sila. Yung mga American soldiers, sila po yung nandito na sa Pilipinas pagkatapos nung digmaan, pagkatapos nung pananakop, okay, at dahil okay na, maayos na, ang nangyari is that they became teachers. Sila po yung nagturo kasi alam nila yung basics. And pangalawang naggrupo ng mga naging teachers sa Pilipinas, yung mga graduates ng elementary during that time. So, graduates during elementary during that time, pwede na silang bigyan ng certificate para makapagturo during the American period. Pero again, kulang pa rin. Tandaan niyo po, buong Pilipinas ang pinag-uusapan natin dito. So, what happened? Nag-decide tayo na mag-angkat. The American government decided na mag-angkat. Yun yung term ko, mag-angkat ng mga teachers galing sa Amerika. Okay? And yung mga inangkat na mga teachers na yun, sila po yung tinatawag natin ngayon na mga Thomasites. So, bakit po Thomasites? May ibig sabihin po ba yung Thomasites? Napakalalim po ng dahilan bakit Thomasites ang tawag sa mga teachers na iyon. Kasi sila po ay sumakay sa barkong USS Thomas. Okay? Again, sila po ay sumakay sa barkong USS Thomas. Imagine niyo po kung ngayon ganun po ang tawag sa atin, depende kung saan ka nakasakay. Halimbawa, nakasakay ka ng Victory Liner, ano kayang tawag sa atin? O nakasakay ka na tayo ng Golden Bee, ano kayang tawag sa atin? Again, ang tawag po sa mga teachers na inangkat natin galing sa Amerika ay mga Thomasites. Bakit sila Thomasites? Kasi sakay sila ng barkong USS Thomas. Pumunta sila sa Pilipinas para magturo. Pero again, okay, although, yes, napunan ng kaunti yung kakulangan natin sa teachers, kulang pa rin. And the idea is that pag sila po ay nag-retire na, babalik talaga yung mga yan sa Amerika. So, sino na naman ang magtuturo sa Pilipinas? Sino ang maiiwan na magtuturo? So, what happened? The American government decided to establish a factory, yun yung keyword, yun yung idea, term ko, factory ng mga teachers in the Philippines. Okay, ano po ba yun? Nag-decide sila na magbumuo ng isang institution na siyang magpo-produce ng mga teachers sa Pilipinas na siyang pupuno dun sa kakulangan natin sa mga teachers. And if ever, bumalik na ng Amerika yung mga Thomasites na yun, hindi tayo magkukulang kasi meron tayong sariling atin na talaga na teachers na hindi na natin kailangan pang mag-recruit galing sa ibang bansa. So, sino po ba yun? Sila yung ating ito yung ating PNU. Philippine Normal University na ngayon. The first normal school in the Philippines. The first normal school in the Philippines, tinatag po siya, the main purpose niya is to produce teachers. And that is why PNU is considered a center of excellence in teacher education, and it is one of the best schools if you want to study education. It's because it was built necessarily, basically for education course. That happened during the American period. So because of that move ng American government, okay, pwede natin mapunan yung kakulangan natin na tayo mismo ang bumubuo ng sarili nating teachers dito sa Pilipinas. Tandaan po natin, si Americans po, binigyan din po tayo ng democracy. Tinuruan tayo ng democracy, and tinuruan tayo na i-govern yung sarili nating bansa. Okay, tandaan po natin na pinangako na nila na bigyan tayo ng independence dun sa ating preamble of the Jones Law. Pero of course, hindi po agad-agad. Ang gusto kasi ng Amerika is benevolent assimilation. Gusto muna nilang i-assimilate sa Philippines yung culture ng mga Americans bago nila tayo bigyan ng independence at bago natin i-govern yung sarili nating bansa. So, nagkaroon po ng mga missions papuntang Amerika para po bigyan tayo ng independence. Number one doon is yung OSROX mission, Osmeña Rojas mission. But, ang resulta it's the hair hose cutting law. Hindi po siya na-implement. Ang sumunod po, yung kalaban nila sa politika, si Quezon. Pumunta din siya ng Amerika. At the result was the Tidings-McDuffie Law. Okay. Ang resulta ng Tidings-McDuffie Law, bubuo tayo ng 10-year transition government. Again, 10-year transition government. Kung saan class, yung 10 years na yun, okay, ito yung magiging transition na sarili nating gobyerno, pero hawak pa rin tayo ng Amerika. Pagkatapos ng 10 years na yun, tsaka tayo bibigyan ng independence ng Amerika. So, nabuo, ano yung government na 10 years na yon? It was the Commonwealth. Kung saan ang binoto natin presidente, yung dahilan kung bakit naipasa yung Tidings-McDuffie Law, it was Quezon.
Okay, ano po ba ang nangyari during the Commonwealth period? Ang focus natin during the Commonwealth period, magkaroon tayo ng identity as Filipinos. Yung national identity natin. Yun yung gusto ni Quezon. At class, it was during the time of Quezon na nabuo yung ating national language, which is now called Filipino. Bakit? Gusto niya magkaroon tayo ng identity nating mga Filipinos. And that would be through our own language. So, pinagpilian nila yung mga major dialects sa Philippines. Those are the 12 major dialects. Again, 12 major dialects. Yan yung ating mga mother tongue ngayon. Pinagpilian nila, kasali doon yung Cebuano, which is my dialect, Bisaya, Tagalog, Bicol, tsaka Maranao, Pangasinense, Kapampangan. 12 dialects yan lahat. Ang napili nilang language ay ang Tagalog. Okay, that is why yung Filipino, kamukha ng Tagalog, but actually they are different languages because Filipino is our national language. Ibig sabihin Filipino is naiintindihan ng lahat ng Pilipino, kahit saan ka pa. At when I say Tagalog, ito yung mga Tagalog talaga, ito yung dialect nila. Tandaan niyo po, pag kami pong Bisaya, gusto niyo kaming magtagalog kami. Actually, mali yung term na magtagalog kami. Dapat sabihin niyo sa amin, mag-Filipino kami. Kasi hindi talaga kami marunong magtagalog. Marunong kami mag-Bisaya, pero hindi kami marunong magtagalog. Marunong kaming mag-Filipino. Bakit marunong kaming Filipino? Because that is our national language na iintindihan siya ng lahat ng Pilipino. For clarification lang. Okay, at ano po natin, during the Commonwealth government, ang focus natin ay nationalism. Again, nationalism. Kasi nga gusto natin magkaroon ng identity nating mga Filipinos na sa atin lang talaga. At the first step para magkaroon tayo ng sarili nating identity is by having our own language. Yun yung Filipino natin ngayon. And, again, Commonwealth supposed to be 10 years. Excuse me. Commonwealth is supposed to be 10 years. But then again, hindi po, nagkaroon po ng aberya dun sa 10 years na yon kasi dumating yung ating mga Japanese. Okay, so the Japanese colonized the Philippines. Okay, binuksan nila yung Second Republic of the Philippines, yung puppet republic na Presidente ay si Laurel. And binago nila yung focus ng education sa Philippines. And by the way, tinanggal nila as medium of instruction ang English. Again, tinanggal ng Japanese as medium of instruction ang English basically because ayaw nila na magkaroon ng Western influence dito sa Asia. Gusto nila, Asia will be for Asians. So ayaw nila yung Western influence, tinanggal nila yung English sa ating curriculum. And class, nag-focus tayo sa sarili nating language at tinuro din na si Nipongo, although hindi masyadong maigpit yung pagkakaturo nila noon. Okay, and that is why, during the Japanese period, wala nagsulat in English, lahat tayo nagsulat sa sarili nating lingwahe, kaya yun naging gintong panahon ng panitikang Pilipino. And nag-focus tayo sa education. Ano education? Vocational education. Vocational education. Because they want to develop the virtue of love for labor. Love for labor. So gusto niya class na gusto ng mga Japanese na matuto tayo ng skills, which is also good. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung limang to, lahat sila ay may contribution sa education natin today. Because when I say pre-Spanish, survival, we need it until today. Spanish period, yes, we still teach religion until today. American period, importante, public schools hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. At ang nag-exist pa rin ngayon, which is yun ang pinaka-focus natin ng educational system natin ng DepEd. And Commonwealth, nationalism, the national language, kaya nga po tinituro natin ang subject na Filipino. And Japanese period, tech, voc, more on skills, kaya nga meron tayong TESDA ngayon, meron tayong mga vocational courses. It's because of their influence. Ayun. So yun yung ating history of the Philippine educational system from the pre-Spanish period until the Japanese period lang muna. Ayan. So dun tayo sa questions natin. Which of the following is the focus of the Japanese education in the Philippines? Again, which of the following ang focus ng Japanese education in the Philippines? Letter A, democratic ideals and nationalism. Definitely, si letter A po, nationalism, this is part of Commonwealth. So, hindi po siya yung tamang sagot. Letter B, love and service to one's country. Still, this is part of nationalism. So, hindi pa rin siya tamang sagot. Commonwealth pa rin siya. Letter C, religion. Religion is actually not
focus ng education dyan in the Japanese. The focus sa religion ay ang Spanish. And letter D, vocational and health education. Ito po ba? Okay, definitely the answer is letter D, vocational education and health education. Parang kailangan natin yung health education ngayon na tayo ay nasa gitna ng crisis. So again, para po dyan sa mga nanonood, sana po ay magstay lang po tayo sa bahay. Huwag na po masyadong lumalabas-labas. Okay? Especially if you are in Manila. I'm actually now in Manila. So, ngayon lang po ako nakalabas ulit. Naka-quarantine po sa boarding house. Medyo limited po yung space doon. Kaya dito na po ako nag-lecture. So, tamang sagot natin ay vocational and health education. Very good ang mga taong bayan. Tama naman ang sagot. Excuse me. Ayan. So, anong oras na tayo? 19. Meron pa tayong isang oras para mag-continue. Marami pa tayong makakover na topics. Okay, let's go to curriculum development. Basic concepts lang naman sa curriculum development. Ayan. Okay. Mag-alala sa Sir Eds. Hindi ko naman papakialaman lahat ng topics. Okay. Focus na ako sa types of curriculum. Types of curriculum, tandaan po natin, ang mnemonics natin ay wash later. Pero huwag nyo i-apply nyo ngayon kasi kailangan nyo maghugas lagi ng kamay ngayon. Okay. Baliktad ang i-apply nyo ngayon dahil sa krisis na nangyayari sa atin ngayon. Wash later. Not only ngayon, okay, all the time, maghugas talaga ng kamay. Okay, dito lang to wash later. Okay, ano ba yung wash later and their types of curriculum? Written curriculum, assessed curriculum, supported curriculum, hidden curriculum, okay, learned curriculum, taught curriculum, recommended curriculum, or wash later. Again, ulitin po natin yung ating wash later: written, assessed, supported, hidden, learned, taught, and recommended. Ito yung ating mga types of curriculum. Okay, so focus po tayo, class. Okay. Ano po ba si curriculum? Tandaan po natin, when I say curriculum, the sum total of all learning experiences. Ibig sabihin, lahat na nangyari sa loob ng classroom, lahat na nangyari sa eskwelahan, lahat na nakikita natin, planado man o hindi, okay, nakasulat man o hindi, as long as nangyari siya sa loob ng eskwelahan, that is part of our curriculum. Okay, so ibig sabihin, as long as nasa loob ka ng classroom, nasa loob ka ng school, wala kang takas kasi napapaligiran ka ng curriculum. Number one, we have the written curriculum. Ano ba si written curriculum? Ito po yung plano ni teacher kung paano ituturo yung lesson. Okay, in written form. Kaya nga written curriculum. Paano po ba yan? Ano halimbawa yan? It's the lesson plan, course syllabus, course outline, course guide, lesson guide, lahat po yun ay part ng ating written curriculum. DLL, DLP, written curriculum, lahat ng yan. Again, it is the written plan ni teacher kung paano i-discuss yung lesson, or written plan, written titles ng mga subjects, lahat ay ando na nakasulat. Strategies, methods na kailangan niyang gamitin, nakasulat yun lahat sa written curriculum. Pero, ipuput into action pa lang siya. Nakasulat pa lang written curriculum. Assessed curriculum naman, all the evaluations, all the assessments na binigay sa atin, that's part of assessed curriculum. Even the drills na binibigay ko during the lecture, even yung mga nagtatanong-tanong ako kanina, okay, that's part of our assessed curriculum. I want to know if you have achieved the objectives, if you have learned the lesson, if naintindihan nyo ba yung pinagsabi ko dito, habang salita ako ng salita. Okay, kung nagigets nyo ba yun? Ayun yung purpose ng assessed curriculum. Basically, to check if the objectives have been met. Ayan, mukhang nakaano ta ako, no? Mukhang may nagmamantika. Dahil po yan sa lights. Ayan. Pangatlo, supported curriculum. Okay, when it's supported curriculum, ito po yung lahat ng facilities and instructional na materials na ginagamit natin sa classroom. Again, facilities and instructional materials na ginagamit natin sa classroom. For example, paano po ba naging possible na mag-review tayo ngayon online? Paano po ba naging possible ngayon na makapag-lecture ako sa inyo kahit na nasa malayo ako? Nandito ako sa Manila, nasa kanya-kanyang probinsya kayo, pero nakapag-aral tayo. It's because of our technology. It's because of our laptop. It's because of my phone. It's because of the facilities natin. Kaya natin nabibigay yung pagtuturo kahit na nasa malayo. Ang purpose ng supported curriculum, mas simple, supported, pang-suporta sa learning. So for example, textbooks, visual aids, PowerPoint presentation, projectors, library, multimedia hall, lahat ng ginagamit mo as materials mo sa pagtuturo, lahat ng yun ay part ng supported curriculum. Okay, mas maging effective sa learning kung effective ang pagkaka-utilize ng ating mga supported curriculum or mga instructional materials.
So, doon naman tayo class sa ating hidden curriculum. Ano po ba si hidden curriculum? As a name implies, bakit siya hidden? Kasi literal na nakatago siya. Literal na hindi siya in-announce. Okay? Wala siya sa written curriculum. Hindi siya nakasulat, hindi siya recognized, pero nangyayari siya. Ibig sabihin, posibleng hindi siya tinuturo sa loob ng eskwelahan, hindi siya tinuturo sa school, pero natututunan siya ng bata galing sa school. This is for example, okay, class, hindi naman literally tinuturo ni teacher yung pagiging approachable niya sa bata. Okay, approachable si teacher. Hindi literally tinuturo na maging approachable kagaya ko. Pinapakita niya lang sa bata na approachable siya. Ano nangyari sa bata? Natutunan din niya maging approachable galing kay teacher, although hindi siya explicitly tinuturo talaga doon sa bata. Gets po ba natin? Again, pag sinabi nating hidden curriculum, ito po ay posibleng hindi po talaga siya literal na natuturo, hindi po talaga siya literal na nakikita sa loob ng classroom, pero nangyayari po siya at natututunan po siya ng bata. Okay, ito halimbawa. Every lunch break, si teacher ay nagme-makeup bago siya mag-start ng kanyang lesson. Nagme-makeup siya every lunch break. So, nangyari sa mga bata, every day nakakita din nila si teacher na nagme-makeup araw-araw. So, ano nangyari, class? Si teacher, yung mga bata, nagsimulang matutong mag-makeup din galing kay teacher. Although, hindi naman talaga literally tinuturo ni teacher kung paano mag-makeup. Nakita lang nila ginagawa ni teacher sa loob ng classroom, kaya nagawa nila. Or, yung habits na nakuha nila sa classroom, that's part of hidden curriculum. Hindi naman talaga tinuturo yung mga habits na yun, pero nakukuha ng bata. Gets po ba natin? Yun yung ating hidden curriculum. Okay, hindi siya kailangan ng suporta ng teacher, pwedeng natutunan lang ng bata based sa kanyang mga experiences sa loob ng eskwelahan, at yung mga experiences na yun, posibleng ang hindi nakasulat sa mga lesson plan sa core syllabus ni teachers. Okay, proceed po tayo dyan. Then tayo sa ating learned curriculum. When I say learned curriculum, these are the outcomes. These are the outcomes. Ito yung mga na-achieve na objectives pero tinuro talaga. Na-achieve na objectives na tinuturo talaga at class binibigay talaga sa bata. Hindi katulad ng hidden curriculum. Yung hidden curriculum class, hindi mo makikita sa objectives pero nakuha ng bata, natutunan ng bata. Yung learned curriculum, nasa objectives at nakuha ng bata pagkatapos niya ng pagtuturo. Yun yung outcomes ng lesson. So pagkatapos ng araw na to, yung lahat na napasok sa utak ninyo kung kayo ay nakinig at hindi lang basta nag-comment ng kung ano-ano, okay, hindi lang nag-comment ng kung ano-ano dyan, okay, yun po yung ating learned curriculum. It's something na hindi po mananakaw sa inyo because yun yung inyong kaalaman. That's learned curriculum. Next natin. Pag sinabi naman po natin, class, na taught curriculum, ito yung dinideliver ko ngayon. Ito yung strategy na ginagamit ko ngayon. Ito yung actual na nangyayari ngayon sa classroom. Ano si taught curriculum, class? Ayan na, nag-i-exist na yung curriculum, ina-apply ko na. Yung written curriculum, nakasulat ko na plano, I now put it into action, tinuturo ko na siya, ini-implement ko na siya. Yun yung ating taught curriculum. Ano naman po yung recommended curriculum? Recommended curriculum, class, is ginagamit madalas para ma-improve yung existing curriculum natin. Again, pag sinabi po natin recommended curriculum, ito po yung class madalas ginagamit natin in order to improve or in order to change the existing curriculum natin. Okay. At class, tandaan po natin ang recommended curriculum ay gawa ng mga experts with regards to curriculum development. So, hindi po siya basta-basta. Let's say for example, before po ma-apply ang K-12, okay, before po ma-apply ang K-12 class, pinag-usapan muna siya ng mga officials ng gobyerno, although nag-exist na po talaga yung K-12. Okay, so ang K-12 during that time, nagpipending lang, naghihintay lang siya na ma-apply. And during that time, it was considered as recommended curriculum. Okay, ginawa siya ng mga eksperto para ma-improve or para mabago yung existing na curriculum na may nakitaan nila ng mga konting lapses. Again, si recommended curriculum, ginagamit natin para ma-improve or para ma-change yung existing natin na curriculum. Gawa siya ng eksperto para mas gumanda yung ating actual na curriculum. May nagtanong dyan, ano bang pinagkaiba ng learned sa taught? Nalala natin, pag sinabing taught curriculum sa part yun ni teacher,
Pag sinabing learn curriculum, sa part yun ng mga estudyante natin. Pag sinabi nating learn curriculum, ito yung outcomes, ito yung nakuha ng bata galing sa'yo. Pag sinabing recommended curriculum, ito naman yung dinideliver mo sa mga bata. So tandaan nyo lang, pag sinabing learn curriculum, si estudyante yan. Pag sinabing taught curriculum, ako yan, klaro naman siguro. Okay, again, learn curriculum, sa estudyante yan. Taught curriculum, ito yung dinideliver ko sa mga estudyante. Walang mangyaring, hindi ma-achieve yung learn curriculum na yan kung hindi nabigay muna si taught curriculum. Dinideliver ng teacher. Klaro po tayo dyan. Ayan. Okay, so proceed tayo sa mga questions natin. Drills tayo ng konti. Okay, para mas maging effective ang pagtuturo, kailangan appropriate yung paggagamit ng mga materials natin. Now, yung mga materials natin sa classroom, anong klaseng curriculum yun? Again, yung mga materials natin sa classroom, anong klaseng curriculum yun? Comment down your answers. Huwag yung kung ano-ano yung pinagko-comment nyo dyan at nang hindi kayo mablock. Kasi kanina pa kayo nagko-comment ng kung ano-ano na hindi naman natin kailangan sa review. Okay, kung may mga ano yan? Anong curriculum po ang tinutukoy ko? Again, adequate utilization ng mga materials. Very good. Supported. Oh. Yung iba dyan, baka gumagaya lang kayo sa mga sagot, ha? Umayos kayo. Makinig kayo mabuti. Very good. Supported. Materials. Oh, very good yan. Oh, number two. Ano naman to? Questions, including your pre-board na binigay namin sa inyo, yung mga major exams na binigay namin sa inyo to check whether you have achieved the objectives or hindi. Ano pong curriculum yon? Again, lahat ng mga evaluations, lahat ng examinations, lahat ng mga tests, lahat po ng mga assessments na binigay namin para malaman if na-achieve nyo ba yung objectives or hindi. Anong curriculum po ba yon? Ayan, excuse me. So, pasasagot na lang dyan. O, yung pangalawang tanong ko na sagutin nyo, huwag na yung supported. Ayan, very good. Assess, may sumagot na. Ayan, assess. Ayan. Assess curriculum, very good. Tama naman. Assess curriculum, o. Pag may nag-comment ang isa, dire-diretso na yung iba, kayo talaga mga taong bayan kayo. Assess curriculum, very good. Doon tayo sa questions natin. Pangatlong tanong muna. O, ano naman to? Okay, ito yung curriculum na ginawa ng mga experts. Although hindi pa siya na-apply, nag-i-exist siya. Ang purpose niya, it's either palitan yung existing na curriculum or improve yung existing na curriculum para mas gumanda yung quality ng education. Again, yung curriculum na to, ito yung gawa ng ba yun? Ayan. Yung pangatlong tanong ko na, very good, may sumagot, recommended, very good yan, recommended, ayun. O, ang tatalino ng mga taong bayan ngayon. Okay, may natututunan naman po tayo, di ba? Basta lang po ay mag-comment tayo ng mga may katuturan at hindi yung kung ano-ano lang yung mga comment ninyo. Okay. Ayan. Very good. Recommended curriculum. Doon tayo sa questions natin. In order to have an effective teaching and learning, there must be adequate utilization of instructional materials or learning materials sa loob ng classroom. What type of curriculum ang ating kino-consider dito? Again, kailangan daw may adequate utilization ng instructional materials. Actually, ito yung naging drill ko kanina. Okay, ito pa yung actual tanong natin. Anong type ng curriculum po ang tinutukoy natin dito? Is it A, hidden curriculum? B, assessed curriculum? C, supported curriculum? Or D, recommended curriculum? Again,
adequate to Pwede ba sabihin natin na hidden curriculum yung instructional materials? Definitely no. Is it assessed? Hindi rin. Ay, may sumagot na. Ayan, supported. Instructional materials. Very good. Number 4, supported. Very good. Supported. Ayan. Baka yung iba copy-paste lang naman kayo, ha? Umayos kayo dyan. Baka copy-paste lang kayo. Uy, bakit recommended? O, kanina development. I want to focus on this topic. Okay? I want to focus on moral development theory. Okay? It's because isa to sa mga lumabas in the previous board examinations. Ayan, bibigay na ako ng blessing sa inyo mismo. So, moral development theory, this was developed by Lawrence Kohlberg. Excuse me. So, bang purpose na itong moral development theory? Pinapakita niya yung development ng morality ng isang tao, morality or wrong. Kung alam mo ba yung tama, kung alam mo ba kung ano yung mali. Meron tayong 3 levels na dinadaanan, class, all throughout our lives. Okay? 6 na stages at 3 levels. Yung 3 levels natin pag-uusapan natin today, we have the pre-conventional level, we have the conventional level, and we have the post-conventional level of morality. Ulitin ko, pag sinabi po natin, class, na moral development theory, meron tayong 3 levels. Okay? We have pre-conventional, we have conventional, and post-conventional. Again, makinig po tayo. Importante po to. O, tingin dito. Now, class, pag sinabi kong pre-conventional yung morality mo, ganito. Ginagawa mo isang bagay simply because ginagawa mo siya para sa sarili mo. Again, ginagawa mo isang bagay para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Okay? Halimbawa, nag-aaral ako. Kasi pag nag-aaral ako, bibigyan ako ng cookies ng mama ko. Hindi ko iniisip yung mama ko, iniisip ko yung cookies na makukuha ko na makakain ko. So, ibig sabihin ako ay pre-conventional. Now, class, pwede rin ganito. Sinunod ko si mama, kasi pag hindi ko sinunod si mama, papaluin ako. Pag pinalo ako, masasaktan ako. Ayoko masaktan eh. Ibig sabihin, iniisip ko sarili ko, I am pre-conventional mag-isip. Again, pre-conventional mag-isip. Okay. And by the way, konting ano na tayo. Standby po sa mga criminologists for the subject criminalistics by Arman Viola. Again, for the criminologist, standby po tayo for criminalistic subject by Mr. Arman Viola. Ulitin po natin. Pag sinabi po natin na pre-conventional, ako po ay makasarili. Ginagawa ko isang bagay para sa reward or para makaiwas sa punishment, iniisip ko sarili ko. Guess nyo? It's either takot ako mabigyan ng punishment or may ine-expect akong reward, benefit. Yun yung pre-conventional. Now, class, ang ina-expect natin na pre-conventional, yung mga bata talaga. Ibig sabihin, class, kung pre-conventional ka pa rin mag-isip, makasarili ka pa rin mag-isip hanggang ngayon, ibig sabihin, class, pre-conventional ka pa rin. Napag-iwanan ka na ng panahon. Kung sa edad natin ngayon, hindi pa rin pre-conventional pa rin tayo. Tandaan po natin. Again, kung makasarili ka pa rin mag-isip hanggang ngayon, kayo diyang mga nanonood, ha? Kung makasarili pa rin kayo mag-isip, ibig sabihin, pre-conventional pa kayo. Napag-iwanan na kayo. Okay, by the way, wait lang. We also have virtual learning conference on Monday. It will feature various experts in different areas around the Philippines. So, let's wait for that important event. The virtual learning conference, it will be spearheaded by, of course, Sir Carl. And it will feature different experts in various areas in the Philippines. Again, pre-conventional po yun. Balik po tayo sa topic natin. Pangalawa natin, we have conventional level. When I say conventional, pag sinabi natin conventional, class, ako po ay conventional. Ginagawa ko lang yung usual na ginagawa ng mga tao. Again,
ginagawa ko lang yung usual na ginagawa ng mga tao. Let's for example, sinusunod ko yung batas simply because yung iba sinusunod naman nila. But not necessarily gusto ko. Again, when I say conventional, ginagawa ko lang kung ano yung usual na ginagawa ng tao or ginagawa ko lang kung ano yung ginagawa ng iba. So, ginagaya ko lang sila. Number one, para ma-accept nila ako. At of course, because nasa batas. Not necessarily because gusto ko. Again, ginawa ko lang siya kasi ginagawa ng karamihan. Ginagawa ng halos lahat. Usual na ginagawa ng tao. So, yun yung conventional. Okay, paano pa? Diba ako? May mga kaibigan akong natutong manigarilyo. It's because yung mga kaibigan nila naninigarilyo din. So, peer pressure, dahil yung mga kaibigan nila naninigarilyo, ginaya lang nila para ma-accept sila, ay nanigarilyo na din sila. Pero natin sarili gusto nila. Ginawa lang nila kasi ginagawa ng kaibigan nila, gusto nila maging katulad, gusto nila maging accepted. Yun yung conventional. Kung ano yung ginagawa ng iba, gagawin ko na rin. Kung anong ginagawa ng society, ng mga kaibigan ko, gagawin ko na rin kahit na ayaw ko sana. Okay? Panghuli sa lahat yung pinakamaganda. Ang pinaka-ideal class sa lahat is what we call post-conventional level. Post-conventional level. Pag sinabi natin post-conventional level, halimbawa, ginagawa mo isang bagay hindi dahil yun ang ginagawa ng karamihan. Ginagawa mo siya kahit hindi ginagawa ng iba kasi alam mo yun yung tama. Gets mo ba natin? Again, ginagawa mo isang bagay kasi alam mo yun yung tama. Let's say for example, umiiwas ka ngayon sa maraming tao. Okay, iniwas ka sa maraming tao kasi alam mo ngayon, posibleng, halimbawa, may lagnat ka, ayaw mong mahawaan mo sila, iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa'yo. So, mas pinili mo na lang manatili sa bahay kahit na ikaw lang mag-isa, kahit na malulungkot ka, basta importante, safe yung ibang tao, hindi sila mahawa, halimbawa kung mayroon kang lagnat. Kasi iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao. Yun yung post-conventional. Gagawin mo kung ano yung tama. Now, kung nasa bahay ka ngayon, tas sinabi mo, sundin ko, hindi ako lalabas ng bahay kasi pag lumabas ako ng bahay, ay papaluin ako ni mama kasi yun nga, naka-quarantine ngayon ng Manila. Pag lumabas ako ng bahay ngayon, papaluin ako ni mama. So hindi nila ako lalabas kasi baka masaktan ako. Anong level ako? Pre-conventional. Gets po ba natin? Pangalawa, okay, karamihan sa mga tao ngayon hindi lumalabas. So halimbawa ako, lumabas ako kanina, nakita ko, wala masyadong tao sa labas. So naisip ko, okay, doon na lang din ako sa bahay. Kasi wala naman tao sa labas, doon na lang din ako sa bahay. Yung ibang tao nasa bahay nila, so doon na rin ako sa bahay ko. Conventional. Gets po ba natin? Okay, pag sinabi naman natin post-conventional, again, dito na ako sa bahay. Alam ko ito yung tama. Kahit hindi sabihin ng gobyerno, gagawin ko to. Kahit hindi sabihin ng gobyerno, mag-self-quarantine ako. Kasi alam ko, ito yung tama. Kailangan maiwasan ko makahawa sa iba. Kahit na ako lang mag-isa dito, iniisip ko kasi sila, iniisip ko ang kapakanan nila, kaya dito na lang ako sa bahay. Gets po ba natin? So, ibig sabihin, iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao, hindi lang yung sa akin. Hindi lang yung sa sayo. Gets po ba natin? Ito pa. 3 taxi driver na may naiwan na wallet doon sa taxi nila. Again, 3 taxi driver na may naiwan na wallet doon sa taxi nila. Yung unang taxi driver, anong ginawa niya? Sinauli niya yung wallet na naiwan sa taxi driver niya. Okay? Kasi, bakit niya iniisip na isauli? Iniisip niya, pag sinauli niya, baka bigyan siya ng 1,000 nung may-ari. Okay? Dahil iniisip niya na bigyan siya ng 1,000 yung may-ari, sinauli niya. Inisip ba niya yung may-ari? Actually, no. Ang iniisip niya, yung 1,000 na makukuha niya. So, ibig sabihin, anong level siya? Pre-conventional siya. Okay. Pangalawa. Yung pangalawa taxi driver, ganun pa rin sa mga niya. Yung naiwan na wallet sa taxi niya, again, sa taxi niya, taxi driver nga siya, lang naman sa jeep niya, so sa taxi niya, kasi taxi driver siya. Yun. Okay. So, ito nangyari, sinauli niya yung wallet. Bakit inisip niya? Nung nawakan niya yung wallet, inisip niya, pag ibang driver ang nakakuha nito, siguradong isa sa uli din nila. So, kung sa uli siya ng ibang driver, isa sa uli ko na din. Kasi yun yung gagawin ng ibang driver
na kagaya ko. Ibig sabihin ako ay conventional. Gagawin ko yung ginagawa ng iba, necessarily because gusto ko, but yun kasi alam kong gagawin ng iba. Yun ang gagawin ng society. Yun ang gagawin ng ibang taxi drivers. Pangatlo, yung pangatlong taxi driver, nakita niya yung wallet, sinabi niya, kailangan ko isauli to. Baka yung may-ari nito may sakit. Baka kailangan niya ng pera. Hinahanapin ko siya. Kahit hindi na ako manghingi ng reward, alam kong kailangan niya to. So, kailangan ko tong ibigay sa kanya, isauli sa kanya, pambili niya ng gamot, at kung kailangan niya, pwede niyang gamitin. Kasi alam ko ito yung tama. Post-conventional ka man na mag-isip. Ibig sabihin sa tingin nyo, saan sa tatlo ang pinaka-ideal na level na meron ka dapat? At class, sa edad natin ngayon, anong level na dapat tayo? Conventional, pre-conventional, or post-conventional? O, comment nyo. Comment nyo dyan. Ayan. Driver 1, sabi ni Ma'am Joyce Syrup yun. Driver 1, pre-conventional. Driver 2, conventional. Driver 3, post-conventional. Very good. Ayun. Anong level na ba tayo dapat ngayon? Anong level na tayo sa edad natin ngayon? Magtitake kayo ng board examination. Ano dapat? Tayo ay, eto na lang. Given the current situation ng Philippines natin ngayon, anong level of morality dapat ang pinapakita natin ngayon? Given current situation ng Pilipinas ngayon, anong level ng morality ba dapat ang pinapakita natin ngayon? Is it pre-conventional, conventional, or post-conventional? Ay, hindi po yan, hindi po yan, yun. Hindi po yan low bat. Nakasaksak po yung charger ko. Ayan. Post-conventional 3. Ayan, kung may alala, hindi naman po to dry cough. Hindi naman po to dry cough. Na isang araw nagkasipon ako. Nagkaroon lang ng post-nasal drip. So, nagkaganito na siya. Ayun. Very good tayo. Okay, proceed tayo sa next topic natin. I believe we can still cover one topic. Okay, let's answer one question muna. Ayun. Hala, naghang yung laptop ko. Okay, so let's answer one question while... Ayan, meron ba tayong oras? Ito yung question natin. A student follows his teacher in order to receive a star as a reward. Now, according to the levels of moral development by Kohlberg, anong level ang pinapakita ng bata dito? Again, si bata, sinusul niya si teacher kasi gusto niya makahingi ng star bilang reward. So, ibig sabihin, anong level si bata dito? Okay. So, kung ito yung answers? Actually, letter A is not the correct answer. Basically because napakalayo ng pagiging pre-conventional, ng pagiging post-conventional rather, sa paghingi ng reward. So, letter A, tanggal na agad kasi post-conventional, hindi reward ang focus mo. Now, letter B, conventional, hindi naman conventional. Kasi kung si conventional, si teacher, ay si bata, finalo niya dapat si teacher kasi yung ibang bata, finalo din nila. Okay, ganun dapat yung conventional. So, hindi natin pwede sabihin na between pre-conventional and conventional. So, hindi natin sure kung anong level ba. Wala na bang in-between? Or, letter D, pre-conventional siya. Makasarili ba siya dito? Nag-iisip ba siya? Iniisip ba niya sarili niya? Reward ba iniisip niya? Yes. Dahil reward ang iniisip niya, para kanino ba yung reward? Alam nga naman, para sa nanay niya. Yung reward ay para sa kanya. So, ibig sabihin, pre-conventional siya kasi makasarili mag-isip yung bata. Which is, actually, expected sa bata na maging pre-conventional.